Good day guys, this is Amang. Meron akong short errands today. So mabilis lang yung lakad ko today. Meron akong kailangan kunin sa Laguna. So sabayan na natin to ng isang isang pasada. Next time naman yung ibang pupuntahan ko. So mabilis lang to guys, no, kasi meron pa akong gagawin. Excuse me. Pero nagugutom na ako 12:30 na. Pero nag-almasal naman ako, so carry lang. So hindi ko alam kung kailan ko to i-post. So kung may post ko to before ng Makinamoto, yung bazaar event ba yun? Well, sana makapunta kayo. Pero kung after ko naman to na i-post, comment naman kayo sa baba kung ano yung na-experience nyo, no? And kung ano yung nabili nyo sa Makinamoto. Actually, di pa ako nakapunta dun sa bazaar event. Lagi ako napunta dun sa SMX, yung pinaka-event nila pag yung first quarter yata yun. So yun yung lagi kong pinupuntahan. Parang 3 years na ako napunta doon. Tapos lagi ako nakakita ng mga naiinganyo ko doon sa mga bagong motor. Nakakatuwa. So hindi ko alam kung, kasi kaya hindi ako napunta dun sa Tiangge, kasi di ba sa Pasig yun. Wala lang, ayoko lang nagda-drive ng around metro. Bihira ako mag-drive dun dati. Sipag ako mag-drive doon. Kaya lang ngayon kasi dahil una traffic, tapos yung NCAP. Hindi ko naman sinasabing pangit yung NCAP. Alam mo yun. Hindi natin alam kung gaano ka-perfect yung system. Pero nga ako nakita nung nakaraan sa post Hindi ko matandaan kung anong page yun. May pinadala sa kanyang violation yung letter. Pero hindi kanya. Tapos dun sa comment section, may nag-comment din na naka-receive siya ng violation, pero yung may violation is 4 wheels, tapos ang sasakyan niya motor. Ang kulit, no? So ang lang nung ganong sistema. I mean, I'm all for it kasi talagang may iwasan din nun yung yung corruption. Mababawasan niya yung mga natin na mga buhaya sa daan, di ba? Pero dapat din, no? Fair, maayos din para sa mga motorist. So kaya siguro yun talagang yung change of ownership, diba? Kasi pati yung sense of responsibility, diba? Mapupunta dun sa mismong owner nung sasakyan. Kasi pagka yung hindi nakapangalan sa iyo yung sasakyan at nagkaroon ka ng aberya, ng violation or nakadisgrasya ka, bukod sa kung maka-hit and run ka, diba? Siyempre yung kung sino yung liable. Kaya I'm all for it naman. Mas maganda lang sana kung maano na yung system, diba? Kasi hindi naman sa totoo naman na marami rin sa atin na pagting ng gabi
di ba? Mas ano yung violation natin kasi una wala nang bantay sa kalye, tapos may mababasa ka pang comment na ano na gabi na nagaano pa yung mga ano, pero actually yung law naman is hindi siya 9 to 5, di ba? So yung law enforcement is 24 hours. Kaya okay din sa akin yung NCAP. Ayoko lang ng ano kasi katulad ng traffic tapos minsan mapapaano ka pa, alam mo yun, yung unconsciously mapapa ano kayo ng violation. Alam nyo, itong motor ko gusto kong ipa-comprehensive kaya lang kulang ako sa budget Yung pagkabili ko pa lang nito gusto ko na ito ipa-compre Ngayon, pwede sana, kaya lang kailangan ko naman mag-renew ng health card. Ba yan? Sarap, no? Daming ano, ay ang luwag ng daan ngayon, no? Dahil malapit na ako sa kanto, meron tayo, ilan pa ba to? 14 ba to? 20 plus. Ba't kaya huminto yun dun? Mamaya pag tawid ko, ano na ako, tag dito, pag tawid ko mag-Google map na ako, magma-maps na ako. Kasi hindi ko alam kung ano yung eksaktong lugar nun So kanina yata tayo may nakita ako yung ano naman, yung mga big bike na nagmomotor, no? Hindi ko alam kung saan lugar yun, hindi ko tinapos kasi parang hindi ko maano na makita ulit. Tapos yung nakabangga, ano, scooter lang. Parang pareho silang sumingit. Pareho pa sila mabilis. Or baka mas mabilis yung scooter kasi parang ano yung big bike naman naka ano sila grupo. Basta hindi ko masyado tinapos, grabe, nakakatakot kasi tumalsik yung ano Parang minsan pag nakakita kasi ako ng ganun, guys, na-imagine ko ako yun. Parang nung na-injured ako ng ACL ko, simula nung na-injured ako ng ACL ko, after nun, pag may naririnig ako na or may nakikita akong video na na-injured, halimbawa yung kay Paul George, yung Kevin Weir ba yun, basta yung mga may mga nag-i-snap, nabe-break yung buto. Although maririnig mo rin naman talaga dun sa video na merong snap, pero syempre dahil sa layo hindi ganun kaano, di ba? Yung sa akin talagang alam mo nasa harap ko, ako yung naano. Ganun yung experience niya, ganun yung trauma niya sa akin. Pero naglalaro pa rin akong basketball. So far na-overcome ko yun, pero pag may nakikita pa na ako, ganun pa rin.
So same din sa mga ano no, sa aksidente ng sasakyan. Actually muntik din ako ma-aksidente before. Hindi ko lang wala masyado nakakaalam no. So na kotse yung dinadrive ko. Muntik ako mag head to head collision with Fortuner. Well, kaya nung nakaraan na sinabi ko, hindi ko alam kung sa video or kung nasama ko ba sa video, pero mas okay talaga kung yung discipline mo pinapractice mo. Like for example, yung speed limit, kahit wala ka nakikita ang speed limit, mga 60, 80, no? Or yung braking habit, yung braking distance. So ano ba, tulad nito, ganito kalapit, di ba? Tapos ang takbo niya mga nasa 60. Minsan alanganin ka na mag-brake nun, di ba? Ito nga, ang takbo lang namin 40, pero tingnan mo yung braking distance ko, lagpas isang kotse, di ba? So mas maganda talaga yung ganun. Pero yun, matindi yung yung nangyari nun kasi yun dun sa papunta ng Silang, di ba? Paliko-liko yun, pero wala, yung muscle memory mo medyo nawalan ako ng marka. Yun yung time na yun yung time na bala ko sanang tumigil na magkape, pero wala, di ako functional. Talagang 1 month na mahigit pa rin, parang bigla ako natutulala, mga ganun. So yun nangyari sa akin is ang tawag dun is syncope. So tatabi ako rito. Kasi mag-search ako. So yun guys, yung nangyari sa akin noon, nung time na yun is syncope. Natutunan ko yung term, yung tamang bigkas dun sa term nung nanood ako ng House, no? Pero basically parang nawawalan yata ng oxygen yung utak. So marami siyang possible factor. Hindi ko alam yun sa akin. Pero pwede kasing dahil wala rin akong tulog nun, tapos mainit, alam mo yun. Natatandaan ko kasi nakababa yung bintana nun kasi nagtitipid sa gas. So tapos sobrang init. Pag sobrang init, syempre di ba yung yung basta. Ang matindi kasi sa ganun is pag inaantok ka kasi nararamdaman mo yung antok mo, di ba? Like alam mo na naantok ka, pwede kang huminto anytime. Tapos kumbaga madalas kaya ka nakakatulog kasi nilalabanan mo, whereas pwede ka naman nang huminto. Yun kasi wala, bigla talaga ako na blanco. Magkalayo yung natatandaan ko na eksena nung nagkabanggaan, tsaka yung yung huli ko natatandaan between doon. So yun, pero siguro muscle memory tsaka gabay din ni Lord, diba? So ito na guys, nandito na ako sa pupuntahan ko. May bibilin lang ako rito sa diretso na kay Tito. Kahit saan ba dito? Sana wala masyadong tao. Tudings, maraming kainan dito guys May tudings. Basta marami. Ayun, henerasyon, masarap din dyan. Nakakain ako dyan Pero yung bibiling ko yung kare-kare ni Balat, yun So yung henerasyon guys is mga heirloom recipe din. Uy, mukhang blockbuster dun sa talaga ni kare-kare ni Balat, no? So ako bibili lang ako, take out na lang.
Yan, kare-kare ni Balat guys. Kare-kare ni Balat guys. So mag-order lang ako dito. Hindi na ako ano. So ayun guys, nandito ako sa kare-kare ni Balat. Daming tao. Grabe, waiting nga ako doon sa order ko eh. Init. Ayoko lang magubad ng jacket kasi marami akong ano. Kasi yung bag ko. Ayan yung kare-kare ni Balat. Daming tao sa loob guys. Woo! So habang naghihintay ako, nag-video muna ako. Ayos ba guys? O siya. Laters, bye! I-double check yan. Baka mamaya matapon. Baka kulang. So okay na guys. Pabili na ako ulam. Ang tanong kung may kanin kita tita. So mamaya hindi ko alam kung makakapag-video ako. Kasi bahay nila tita yon. Pero baka magsama ako ng ibang mga video na. We'll see, we'll see. Tapos ang dami nilang ano doon, mga pusa. Sama ko rin mo ngayon. So actually di ko alam kung tama itong dinaanan ko. Rem's Kitchenette. Parang nakita ko ito dun sa ano, sa vlog ni Chef RJ. Ice and butter. Tama ba? Oo nga. So medyo bigat yung bag ko kasi nandito yung ulam. RB pala, Chef RB. Sakita ko sa vlog ni Chef RB. Sino si Chef RJ? Sabihin ni Chef RB, sino Chef RJ? Sabi ng mga dati kong ka-work, doon din daw nag-practicum si Chef RB sa dati kong work. So, pero hindi ko siya matandaan eh. Hindi ko siya matandaan. Pero next time pupunta ako dun sa cafe nila, no? Gusto ko mapuntahan yung cafe nila Chef RB. Yan, left turn na ako dito. Hindi ko nga alam kung tama itong dinadaanan ko eh, actually. Kasi hindi naman ako nadaan dito guys eh. Habang bumibilis yung sasakyan guys, lumalaki yung braking distance ko, di ba? Ganun yun. Katulad na sinabi ko, yung braking habit, di ba? Yung mga driving habits natin. So minsan unconsciously akala mo tulog pa yung buong ikaw, pero yung utak mo pala tulog na, diba? Pero gumagana pa yung ibang parts mo, so nag-autopilot sila. Kaya siguro hindi ako na-aksidente. Marami akong kwento na katulad yan. Kaya hindi ko na inuugali matulog. Kumbaga matulog tuloy. Hindi ko na inuugali yung inaantok ako, pinipilit ko kasi malapit na ako. Or mabilis na lang naman. Kasi nga, mabilis ka na nga lang, mabilis din yung pangyayari pagka bigla ka nakatulog. Di ba? Baka maging kwento ka na lang. Main na kayo to?
May dala akong ulam eh. May dala akong ulam. Kare-kare, tsaka dinuguan. Bumili ako sa Binyan. Oh, ba't tayo mo dito? Okay. Buka na lang sa bawah. Yung kinikwento ko dun yung nag-bike ako tapos ano, yung boy pa si Papa nun eh. Tagal bago ako nakakit ng Tagaytay. Bakit? Eh, hindi naman ako hindi naman ako sanay mag-bike eh. Ayaw ko nga. Nakakita ko. Tsaka basketball talaga sports ko. Sabi ni Papa nun, no? Kasi doon kami magkikita. Naabot niya ako, paliko na ng ano yan, ng Tagaytay. Ayun, malapit ka na. Kaya mo yan. Ang mura na ito. 80 lang to isang tab. Pero puro laman, no? Ito. 80 lang yan? Ano laman loob? Hindi. Ay, hindi ko naman. Kasi nung kwento niya kay Chef RB, ano, kaya mura, direkta sila sa bilihan. Chef RB, manabat? Hmm. Huh? Na-feature na siya kay... Hindi, Ha? kay Balat. Pero na-feature na siya ni Chef RB. Tapos ang kwento nga niya, kaya mura kasi diretso nila kinukuha sa ano. Sa Binyan. 160 lang. Ayun, o, tingnan mo. O, lechon horno siya. O, yan o. Sarap. May lechon ba naman? Tikman mo, ayun, sarap daw. Lechon, ay, kalkare. Sarap. Mura, 160 lang yan. Mm-mm. Masarap nga. Tapos yung peanut. Kaya naman pala. Sinipilaan ba to? Haba ng pila kanina. Bukod dito, meron sila ibang pagkain. Katulad kanina may, dahil nga mahaba pila, di ba? Meron pa silang ibang option. Halimbawa, yung pata, paksiw pata. May kaldereta. May pardahan man. May sisig. Pardahan man. Ano yun? May dining din? Meron. Pero hindi ko alam. Minsan nagpapapasok sila eh, nung paparada na sasakyan eh. Na magda-dining eh. Sulit. Oo, taob yung dinuguan. Pati kari-kari ni Balat. Oh, sabi ni Tita, sulit daw. Uwian na guys. Ang sarap ng ano, kari-kari ni Balat. Pati yung dinuguan. Taob eh. Sabi pa sa akin ni Tito, dapat daw dalawa yung dinala kong dinuguan. O baka nga tatlo pa dapat. Kasi may session si Tito. Sarap talaga guys. Grabe, hindi mapapahiya. Baka sulit talaga yung pila mo. Mabilis naman. So, mabilis naman actually yung pila. Ang matagal yung hihintayin mo. Kasi nagte-take order sila eh. Basta sasabihin naman nila kung wala, di ba? Although kung wala halimbawa palabas pa lang yung kare-kare o kaya yung dinuguan, sasabihin nila yun sa'yo. Tapos merong ibang pagkain na nandun katulad ng kaldereta, ano pa ba yun? Nakita ko kanina, paksiw, pata, paksiw na pata, di ba? Tapos meron pang ibang pagkain doon, may bulalo, may sisig.
Sarap guys. Next time na tayo mag-explore dyan. Pag kumanan dyan, papuntan Langgam guys. So, sulit siya para sa akin guys, no? Yung kare-kare overload, tapos yung dinuguan. Yung dinuguan niya guys, hindi laman loob. Ano talaga? Karne tsaka taba. Sarap guys. Oh, yung pala yung naririnig ko. So, hanggang sa muli guys. Maraming salamat sa mga nanood. So, konting commercial. Ito nga palang camera ko guys ay Aston A12 Pro na naka fish eye lens. So, kung interesado kayo guys, ilalagay ko yung product link sa baba. Ilalagay ko yung product link sa description guys. Kaya mag-check out na kayo. Follow nyo na rin ako at saka subscribe. Peace.